Magandang araw! Welcome na naman sa aming YouTube channel. Kung ka pa lamang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell upang updated kayo sa aming mga panibagong videos. Mga bawal sa Biblia na ginagawa natin na hindi natin namamalayan na ito na pala ay kasalanan. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng mga magagandang bagay. Ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway sa ikatututo natin. Ayon sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Narito ang mga ilan na bawal sa Biblia: pagsusuot ng damit na mahalay at mga alahas. Mababasa natin sa 1 Timothy 2 verse 9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak na mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay tayo. Ang ating katawan ay sagrado. Igalang natin ito at huwag dumisan sa anumang paraan. Ang pangalawa ay ang pagsusuot ng damit na hindi nauukol sa kasarian. Sa Deuteronomy 22 verse 5, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon ng Diyos. Kung ayaw mo maging karumaldumal sa paningin ng Diyos, ay ating susundin ang kanyang utos. Ang pangatlo ay ang pagpapaligaya sa sarili, ay kasalanan din. Ayon sa Mika 2 verse 1, sa aba nila na humahaka ng kasamaan sa kanilang mga higaan, pagliliwanag sa umaga ay kanilang isinasagawa, sapagkat nasa kapangyarihan. Ang pang-apat ay ang panunood ng mga malalaswa. Ayon sa Matthew 5 verse 28, datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kaniyang. Ang panglima ay ang paglalagay ng tattoo sa katawan. Ayon sa Leviticus 19 verse 28, huwag ninyong kukuditan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Ang pang-anim ay ang pagkonsulta sa mga manghuhula at mangkukulam. Mababasa natin sa Leviticus 19 verse 31, huwag ninyong babalikan ang mga inalihan ng masasamang espiritu, ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Pangpito ay ang pagkain ng dugo. Sa Genesis 9 verse 3 to 4, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim, na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. Mababasa naman natin sa Deuteronomy 12 verse 23, lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Ang kautusan ng Biblia ay huwag natin ihiwalay sa ating bibig. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi upang masunod natin ang lahat ng nakasulat dito. Ayon nga sa Revelation 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit.